Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So ang House Committee on Justice meron palang 60-day period o deadline na tinatawag bago pa isampa ang impeachment na ito sa Senado. Kaso pinatatagal nga nila ng pinatatagal at mangangalap pa lang ng ebidensya. Pinaalalahanan mismo ni retired Associate Justice Ascuna na 60-day lamang ang kanilang period o deadline na palugit para dito sa impeachment versus Vice President Sara na dapat na nilang iakyat ito sa Senado. Kung pa-schedule gado sila ng pa-schedule ng hearing, mauubos ang araw at kapag lumampas na ito sa 60-day, mababaliwala ang impeachment at lalo pa ngayon na pinasasagot sila ng Korte Suprema na within 10 days, pinakokomento sila sa inihaing certiorari ni Vice President Sara. Papaano na yan? Hanggang ngayon hindi pa rin sila sumasagot. Tapos uumpisahan nila itong impeachment mini trial. Natuwang-tuwa sila na hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Hello? Oo nga't walang TRO. Kaya nga hinihingan kayo ng komento dyan, Luistro, Ridon, ng Korte Suprema o reply within 10 days. Pareho lang yan. Same lang yan na hiningi sa inyo last year noong natalo kayo sa impeachment ni Vice President Sara, hindi ba? Kaya mas maganda siguro na ituloy nyo ang inyong plano sa April 14. Kasi lahat ng gagawin nyo doon at hindi nyo gagawin doon ay pwedeng maging additional proof ng petitioner laban sa inyo. Kaya sige, magdiwang kayo na hindi nag-issue ng TRO. At sige, ituloy nyo sa April 14 ang inyong mini trial. Panoorin natin ang video na ito. Right now, the complaints against the Vice President have been found to be sufficient in form, substance, and in grounds. Yes. And according to Chairperson Luistro, they are conducting what is in the rules. They're following the rules, right? And she describes it as a mini trial, not the actual trial. What are your thoughts so far on how the House is conducting this portion of the impeachment hearings? Okay, so far I think it has confined itself really to its constitutional duty to determine probable cause. Even though it is, I said, bordering on Yes. the role of the Senate to try the case. It should be very careful that it should merely be gathering evidence in order to determine inquiry only, not to prove guilt, but to determine probable cause. And the other thing is, it should remember it has a deadline Yes. to finish its job as a impeachment hearing committee. They have only 60 session days. And they have to file a report with the House plenary together with the draft articles of impeachment in case they believe that by voting, majority vote is needed, that impeachment is in order. So, wag na lang kalimutan yun. Hearing sila ng hearing, schedule ng schedule. They have a deadline. That should not be extended. Ayun. On what state should the House stop? Saan po ang dapat paghinto? When can they possibly cross to what the Senate should be doing? I think the limit is the provisions of the law. They are still bound by restrictive provisions like bank records. For instance, there is a law prohibiting disclosure of bank records. And even at this stage, I think the House Committee on Justice cannot compel opening bank records because of the bank secrecy law. The Senate, as an impeachment tribunal, is empowered to order the opening of bank records under the same law. But that refers to the Senate as an impeachment tribunal. It does not extend to the House as an investigating committee. So the limit would be the law. They should strictly follow the law in their inquiry into probable cause.
So ito nga napag-usapan na naman ni Karen Davila at ni Retired Associate Justice Ascuna yung patungkol sa pag-open ng bank record. Meron tayong bank secrecy law. Ang punto dito, ang trabaho kasi ng House of Representatives o ng House Committee alamin kung ang inihain na ebidensya ay may probable cause. Hindi yung sila yung maghahanap at magpapasabina na ultimo yung mga kahit law offices na tila ba parang ginagawa nila yung fishing expedition na nga. Ang sabi nga ng Supreme Court, due process. Pero ang ginagawa ng House of Representatives o ng House Committee on Justice ay mini trial, which is sa ating constitution na ang trial is solely be done by Senate only. So kung tingin ng House Committee may probable cause, bakit hindi pa nila iakat ito sa Senado? As simple as that. Dahil nga sa Senado, sa Senate, doon lang pwedeng maghanap ng ebidensya at mag-counter ang kabilang side. Pero binabaluktot na nga ng House of Representatives ang ating konstitusyon o batas. Kaya't sigurado kapag natuloy itong April 14 na ito at natuloy yung mga pagpapasabina na yan, nalamampas sila sa ating konstitusyon. Sigurado makikita yan ng Korte Suprema. Alalahanin, binigyan ng Korte Suprema ang House of Representatives ng 10 araw para magkomento doon sa inihain na certiorari at TRO ni Vice President Sara. So dapat ang mangyari, sumagot muna itong sila Ridon, sila Luistro, lahat ng House Committee on Justice dyan sa pinapakomento ng Supreme Court. Dapat ang gawin nila muna, sumagot muna sila dito. Alalahanin, hindi pa naglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinapakomento pa lang. So may posibilidad pa din na maglabas ng TRO ang Korte Suprema at paboran si Vice President Sara. Paano kapag nangyari na naumpisahan na yung April 14, tapos after nun, biglang maglabas ng TRO. Di mababaliwala lang din yung pinagpaguran ng mga buwayang kongresista dyan. Sa madaling salita, hindi dapat magdiwang ang mga buwayang kongresista na ito na hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Dahil may posibilidad nga, dahil ang mga gagawin nila sa April 14, ay sigurado malalabag nila ang ating konstitusyon, baka talaga maglabas ng TRO ang ating Korte Suprema. Binigyan nyo ng dahilan. At kung ako sa inyo, iakyat nyo na yan sa Senado habang maaga pa. Kayo ba mga kaswit, ano ang inyong opinion? Maglalabas pa kaya ng TRO ang ating Korte Suprema o hindi na? I-comment mo rin dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.